dumarating na lang doon sa kung sino man drug lord sa loob. So ma'am, parang lumalabas, naging corporate center ang National Bilibid Prison? Correct. Nabut na suntok mo, Kuya Ariel. So ma'am, itong 6 hanggang 8 testigo, I suppose galing ang ilan o maaring lahat sa National Bilibid Prison? Mayroon sa National Bilibid Prison, mayroon po dyan sa NBI, at mayroon din po sa DOJ. Opo. Paano po nakarating sa inyong pagkakaalam kay De Lima ang perang ito o ang operasyong ito? Paano siya nasangkot sa operasyong ito? Ako ay hindi ako yung may hawak ng kung sino man ng mga malulutang. Pero sa pagkakaalam ko doon sa dalawa ay it's through the driver, si Ronnie Palisok Bayan, ang kumukuha ng weekly doon sa loob ng NBP nung nag-start yan nung kapanahunan ni OIC Director Ragos, na hayagan ng pumapasok labas itong si Ronnie Palisok Bayan. So ma'am, kung ito'y pera sa droga at marami, paano naman nakalusot ito sa mga bantay? Na ang mga bantay kinakapkapan ng lahat ng papasok sa bilibid. Kuya Ariel, De Lima knows what's happening inside the Bureau of Correction. If you remember, nag-raid siya kuno noong December 2014 at nakita niya yung mga jacuzzi of high-powered guns. Nasabi niya hindi daw niya naisip paano nakapasok ang mga yun. You've been Secretary of Justice for 5.5 years. Hindi mo alam na may nangyayari sa loob ng Bureau of Correction? At noong 2012, may utang ito. Itong tamamang ito, si Kabunsuan Makilala, ay nagsabi na sa kanya na sa loob. Pinapusok lang niya kami. She created a panel to investigate, and then after 3 months of investigation, nalaman mismo ng ginawa niyang panel na totoo lahat yung sinasabi ng whistleblower. Anong ginawa niya? Inupuan niya yung findings ng mismong create niya ng panel. Hanggang dyan po talaga nag-away na kami dahil nagkaroon ako ng kopya nung findings ng panel of investigators. At wala nang nangyari. Hindi ako, walang tinanggal nila yung tao sa WPP, instead tinapon doon sa Davao Penal Colony. At pagdating ng confirmation niya, if you remember, it's a paid proceedings and you can check it out with the Senate sa Senado, ay hindi ako pinangkinggan ng mga senador at ng mga congressman na nagbubuo ng commission on appointments, dahil sana humihingi lang ako ng 5 minuto pa 10 minuto mapakinggan lang ako ng hawak kong papeles. Pero they refused to listen to me. I was just like a voice in a wilderness. Kaya ngayon po, I feel vindicated dahil nang linutang po ng presidente na ganyan, ako po ang tinawagan ninyong mga media, because do you know it very well that I was shouting to the whole world about what's happening inside the Bureau of Correction from 2012 and then 20... Yan ang aking sinisigaw na nabigyan sana ng pagkakataon o pag-imbestigahan ang loob ng Bureau of Correction. Pero walang nangyari. So ito na po ang panahon na dapat ilutang na lahat. Kung sino man yung nag-come forward to tell the truth before, and that was proven by the panel that she created herself. Ma'am, naalala ko dun sa pagdinig ng Commission on Appointments kay De Lima bilang Secretary ng DOJ, kayo ay may petition na kumukontra. Ano pong nangyari doon? Hindi kayo nakapagsalita. Sinong humarang sa inyo? Ako hindi nakapagsalita, hindi ako tinayagang magsalita. At ang chairman noon is si Coco Pimentel. I want to clear these things out. Hindi ko kinakalaban si Coco Pimentel.
But kung itong nagsasalita ako ngayon, that's what I'm challenging the media, go back, go to the Senate, it's an open, it's a public record. Tingnan nyo kung sino yung sinong chairman that time ng CA. On that particular day, it was Coco Pimentel. Hindi dahil alay siya ng ating presidente, hindi ko siya pwedeng banggitin. No. Kung sino ang nakaupo that time, I have to name them. Dahil kung sana napayagan ako na magsalita, sana baka isa o dalawa doon ang magsabi ng, teka muna, mayroon dito, tingnan nga natin, imbestigahan nga natin, pero wala pong nakinig sa akin. At yan po si Drilon ay may gag order na wag akong interviewin ng Senate media. I knew that because I have some friends from the Senate media na hindi makalapit sa akin. At tinext na lang ako, Manay, pasensya ka na hindi kami makalapit dahil may gag order ang Senate President. And that time is Drilon. Oo. Kung kayo pala'y pinakinggan nung mga panahong yon, ay wala sanang ganito. Tama yun, tumpak po yun. Kung ako'y pinakinggan, at least poderoso siya masyado. She's so powerful at that time during the Aquino administration. Kahit sa nakasangganang gobyerno, mayroong malalaman ng ating taong bayan na itong bayan ito ay may tinatago. Mayroon ng anomalya na malaki. And the reason why hindi po ito character assassination na sinabi ko noon, her affair with her own driver, ito po ay inopen ko because this guy, ito na yung maglilinya na doon ng Bureau of Correction. It's not because sabi niya chismis. No, it's not chismis. Iyan sana ang gusto kong ilutang na nun muna para makuha ang kalaliman ng drug, yung corruption at saka drug connection ng kanyang driver galing sa loob ng Bureau of Correction. So sa bagay, maraming malaking bagay na pilit tinitrivialize ng ilang mga tao. Opo. So ma'am, maliban po dun sa mga narinig namin mismo at nabasa, statement, pahayag mismo galing sa Pangulo, ito po bang 6 hanggang 8 testigo na inyong nalalaman ay magdaragdag pa o magko-corroborate lamang sa mga binanggit na ng Pangulo? May magdadagdag po dyan at mayroong napakalaking actually tomorrow mayroon akong I will be meeting one to be brought to one big guy para makuna na ng affidavit. Ma'am, ito pong pagkakalap o pag-volunteer ng iba ng mga impormasyon, ilan po ba ang tinutukoy lang dito? Isang senador, isang senadora o may iba pa? Meron pa po dyan. Lalabas pa po dyan yung magpapangalan na ng ibang mga personality dyan. So, hayaan natin na dumating sa punto, malapit na rin po ang investigasyon sa lower house. Tabayaan na lang po natin na maimbestigahan yan at sigurado naman po na pag pinatawag na ito, lulutang ito ng walang takip. When I asked them, magtatakip pa kayo ng mukha, sabi nila sa akin, no, we will go there, we will testify without covering our face. Ma'am, with that, ma'am, maraming salamat po at magandang umaga. Magandang umaga din sa inyo, Sir Ariel, at salamat po sa pagkakataon na pinakinggan niyo ako. Salamat po. Si Binibining Sandra Cam, Pangulo ng Whistleblowers Association of the Philippines. Samantala sa ilan pa nating mga tampok na balita,
Ipinagtanggol naman kahapon ni Energy Secretary Alfonso Cusi ang plano ng pamahalaan na muling buhayin ang mothballed Bataan Nuclear Power Plant para daw mapunan ang pangangailangan sa enerhiya ng ating bansa. Dahil sa forecast demand at reserve requirement ay nasang doble ng 30,000 megawatts sa taong 2030. Sa kanyang pagkasalita sa pagdinig ng Senate Committee on Energy, sinabi nitong si Secretary Cusi na ang muling pagbubukas sa 620 megawatt nuclear power plant ay isa sa mga opsyon na kanilang tinitingnan ngayon para magkaroon tayo ng kasiguruhan sa long-term energy stability kasama ng ilan pang mga power sources. Sabi nitong si Al-Cusi, batay sa aking kaalaman, based on what I've seen, based on what I studied, based on the experience of other countries that we have heard, it is a good option for our country. It is safe to use. Sabi pa nitong si Cusi, the hard fact is that even while nuclear power is unpopular, we're looking at it, we're studying it, it is an option. Muling binigyang diin na Secretary Cusi ng nuclear power ay viable. Mura ito na magbibigay ng kuryente at mahaba ang ipaglilingkod ng planta kumpara sa iba pang mga nauubos na sources gaya ng natural gas at maging ng coal. Ang Bataan Nuclear Power Plant ay nasa loob ng isang 357 hektarya ng government reservation sa Morong, Bataan. Ginawa ito sa halagang $2 bilyong. Pero ni 1 kilowatt ng kuryente, hindi nakapag-produce ang nuclear plant na kumpleto ito noong 1984 matapos ang 10 taong construction. Bagaman ito ay hindi binuksan dahil sa mga pangamba sa kaligtasan dahil ito raw ay naitayo sa isang lugar geologically hazardous malapit sa Mount Pinatubo Volcano. Ang mga nakalipas sa pagkatangkang ito i-operate sa nakalipas sa 30 taon ay pinagmumulan ng mga protesta. Tinataya ni Cusi na aabot ng $1 billion ang magagastos para buksan ang nasabing nuclear power plant. 27 million pesos bawat taon ang ginagastos ng pamahalaan para sa preservation nito. Sinabi naman itong si Secretary Cusi ng ilan pang mga sources ng energy gaya ng gas at coal ay nauubos na. Kanyang inihalimbawa ang Malampaya offshore natural gas na inasang pagsapit ng 2024 wala ng gas. Coal and fuel has a lifespan. Nuclear power has a longer life. Kaya mas meron daw tayong mas siguradong supply ng kuryente. The hard fact is that we know that nuclear power is not popular, but responsibilidad natin na tingnan ito at pag-aralan para sa ating nation building. Napag-iwanan na raw tayo ng ating mga kalapit na bansa sa Southeast Asia dahil sila may nuclear power plant na. Ang Pilipinas ang isa sana o ang nangunang bansa sa buong Asia na magkaroon ng nuclear power plant kasunod ng Japan. Pero hindi nangyari ito nang maupo ang dating Pangulong si Corazon Aquino. Bueno, sa pamamagitan po niyan, pinapasalamatan natin ang mga CMN participating station sa Luzon, Visayas at Mindanao, ang ating mga reporters mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pangalan pa rin po ng ating regular partner, si Father Francis Lucas, ako po naman si Ariel Ayala. Nag-iiwan sa ating lahat ng isang masiglang umaga. Salamat po. I hear your hollow laughter, your sighs of secret pain, pretending and inventing just to hide your shame. Plastic smiles and faces blinking back the tears, empty friends and places just magnify your fears. If you're tired and weary, weak and heavy laden, I can understand how it feels to be alone.
Give your heart a home. It hurts to watch you struggle, try so hard to win, but trade your precious birthright for candy-coated sin, wasting priceless moments, restless and confused, building up defenses for fear that you'll be used. If you're tired and weary, weak and heavy laden, I can understand how it feels to be alone. I will take your burden if you let me love you. I'll wrap my arms around you, give your heart a home. Take my yoke upon you, walk here by my side. Let me heal your heartaches, dry the tears you've cried. Never will I leave you, I'll never turn away. I'll keep you through the darkness, lead you through the day. If you're tired and weary, weak and heavy laden, I can understand how it feels to be alone. I will take your burden if you let me love you. I'll wrap my arms around you, give your heart a home. I'll wrap my arms around you, give your heart a home.
not fear, He is near, and He wants you to see. Just look around, see the face of Christ revealed, because you are Emmanuel, God with us, Emmanuel, walking among us, living with us, sharing our humanity in God, because you are Emmanuel, God with us, Emmanuel, one true living God, Emmanuel. What are we that you loved us so? Precious love, glorious God, all love. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales. Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome to the Radio Maria family. Ano nga ba ang climate change o global warming? Ayon sa batikang siyentipiko, ang climate change ay ang malawakang pagbabago ng panahon o klima sa iba't ibang parte ng daigdig. Ang epekto ng climate change ay nadarama natin sa unti-unting pag-init ng mundo na kadalasan ay tinatawag natin na global warming. Ito ay makikita din natin sa pagtunaw ng mga glaciers o tumpok ng niyebe, panunuyo ng lupa at paglaganap ng tinatawag na climate-sensitive diseases tulad ng malaria. Ang pangunahing sanhi ng climate change ay ang paglaganap ng tinatawag na greenhouse gases sa ating kalawakan na kinabibilangan ng carbon dioxide, methane, nitrous oxide at ozone. Ang mga gases na ito ay nagmumula sa paggamit natin ng maruruming uri ng enerhiya at gasolina at sa uri ng pamumuhay natin na hindi nakakatulong sa pag-ibsa ng paglaganap ng tinatawag na greenhouse gases. Mahalagang pangalagaan ng kalikasan sapagkat ito ang ating yaman ay pinagkaloob ng nasa kaitaasan. Mahalin ang ating kalikasan upang sakuna ay ating maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Maria bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Wika.
Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. Above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why. I believe. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, God, we ask for your favor. Come and sweep through this place. Oh, we desire you. I just want to be with you, be where you are, dwell in your presence, oh God. Oh, I want to walk with you.
Tell me what you want for my life. It's yours, oh God, it's yours. Do your will, have your way. Be Lord God in this place. Oh, I want your will to be done. Santissima Trinidad, Sakramento, Mahal na Birhen, Debosyon, Langit. Nais po ba ninyong higit na malaman ang ating pananampalataya? Ugaliing makinig sa Catechism of the Catholic Church. Ang ating palatuntunan ay sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 9 ng umaga. At muling maririnig sa ganap na alas 10 ng gabi at alas 2 ng madaling araw. Ang inyo pong mga katanungan, mga opinyon at mga mungkahi ay maaaring ipadala sa 0918-629-6310 o mag-email sa info.phi@radyomaria.org. Halinang makinig at makibahagi. Radio Maria brings you Catechism of the Catholic Church. Isang awit, isang tinig sa isang Panginoon, isang bisig, isang libis sa habang panahon. Kay Jesus lahat tayo'y nauuga, kahit saan pamagsana, kahit saan wang lupa. Jesus, mapag-iisa tayo lahat. Isang mapagpalang pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapagtangkiling ng ating himpilan ng Radio Maria, bringing Christ into your home. Sumasa inyo sa 99.7 FM sa Tarlac, 11.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, 95.9 FM sa Zambales. Gayun din po naman sa ating pong website sa www.radiomaria.ph, sa website ng World Family of Radio Maria sa www.radiomaria.org, at sa website ng Bitstop Network sa www.eradioportal.com. Mari na rin po tayong mapakinggan sa ating pong Facebook page sa pamamagitan ng Facebook Live, at mapapanood po nyo doon ang ating pong live feed from our studio. At mari na rin po tayong makarating sa mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Tarlac sa Cable TV Channel 99 at sa pamamagitan ng Comply Technology and Affiliate Cable TV Networks ito. Sa pamamagitan naman po ng Concepcion Pay TV Network ay napapakinggan po tayo sa Cable TV Channel 81 sa mga bayan ng Concepcion at Capas sa lalawigan ng Tarlac. Pwede rin po nating i-download ang ating po mobile application, ang World Family of Radio Maria, mula sa App Store, Google Play Store o Windows Store. At maaari na po sa pamamagitan ng isang click, basta't may online connection, ay mapapakinggan na ang atin pong mga programa. Kahit saan mamagsana, kahit saan mang lupa, kay Jesus mapag-iisa tayo.
At sa araw na ito ay atin pong itatampok ang ilan sa mga katanungan mula po sa ating mga tagapakinig at tagapagtangkilik sa mga live broadcast and rebroadcast sa mga nakaraang araw, at atin pong bibigyan ng kalinawan ng ilan sa mga ito. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-alay ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, kami po ay dumudulog sa inyo sa pagkakataon na ito na muli po ninyo kaming tinipon sa kadakilaan ng inyong pangalan upang humiling sa inyong harapan na may kapakumbabaan sa puso ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At gayon din po naman ang paggabay para sa aming talakayan, upang sa gayon ang iyong mensahe ay lalo tigit na makapasok sa kaibuturan ng aming mga puso, at doon ay manatili, at doon ay mamunga, upang ang aming buhay ay maging laging karapat-dapat sa inyong harapan. Ang lahat pong ito ay amin pong hinihiling at idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, bilang iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Maria, Reyna ng mga Apostol, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Welcome po sa unang bahagi ng ating pong programang Catechism of the Catholic Church. Ito po si Father Raymond at kayo po ay patuloy na nakatutok sa ating pong himpilan, ang Radyo Maria. Ang una pong text message na ating pong natanggap ay mula sa mga numerong 8439 kay Jessie Deliosa. Ito po ang kanyang nababanggit. Father, may nabasa ako na comment sa Facebook na, Mother Mary, pray for me and my family to Jesus for healing. Father, tanong ko lang po, bakit niya inuutusan si Maria na manalangin para sa kanya? Hindi ba dapat siya ang gumawa ng panalangin sa Panginoong Hesukristo? Maraming salamat po, Father. Maraming salamat din sa iyo, Jessie, sa katanungan na ito na iyong ipinadala. Tayo sa ating pananampalataya bilang mga Kristiyano Katoliko ay naniniwala sa kapangyarihan ng ating mahal na ina na mamagitan para sa atin. Ito ay nagmumula sa isang senaryo sa banal na kasulatan sa Ebanghelyo ni San Juan, at ito ay napapaloob sa kwento ng kasal sa Cana. Yan ay matatagpuan sa Gospel of St. John chapter 2 verses 1 to 12. At doon sa kwento na ito ay namagitan ang mahal na ina, humiling kay Jesus na gumawa siya ng
isang himala para sa mga bagong kasal na naubusan na ng alak sa kanilang handaan. At sabi nga doon ng ating Panginoong Yesukristo, hindi pa niya oras. Ngunit, dahil ang kanyang mahal na ina ang humiling sa pagkakataong iyon, ay nagawa ng ating Panginoong Yesukristo ang pinakaunang milagro niya sa kanyang buhay. At doon nga, ang tubig ay naging alak. At ito rin ang marahil kailangan nating ma-realize, no? Na sa atin pong pananampalataya bilang mga Kristiyano Katoliko, malakas ang atin pong pag-asa sa kakayahan ng mahal na Birheng Maria na manalangin para sa atin kay Jesus. Totoo, tayo ay maaaring manalangin ng diretsyo sa ating Panginoon. Totoo din na direktahan ang ating relasyon sa ating Panginoon at maaari nating sabihin sa Kanya anuman ang ating mga mithiin, anuman ang ating mga kahilingan. Ngunit, hinihiling ng isang lumalapit kay Maria na tulungan siya na manalangin kay Jesus para sa kanyang hinihiling. At ito, Jesse, ang pinagmulan ng comment na nabasa mo sa Facebook, okay? Nung sinabi ng isang mananampalataya na, Mother Mary, pray for me and my family to Jesus for healing. Sapagkat naniniwala siya na mayroong intercessory power ang atin pong mahal na inang Birhen. At ito naman ay isang katotohanan na matagal nang ipinapahayag ng ating simbahan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kaya, Jesse, hindi mali na tayo'y humiling ng panalangin sa mahal na ina at humiling ng kanyang pamamagitan kay Jesus na kanyang anak. Hindi rin naman ito ipinagbabawal ng banal na kasulatan. Lalo't higit, itinuturo pa nga sa atin sa Ebanghelyo ni San Juan na meron ngang kakayahan si Maria na mamagitan para sa atin sa kanyang anak na si Jesus. Maraming salamat, Jesse, sa iyong katanungan. Ang susunod ay from 2690. When Pope Benedict XVI, the Pope Emeritus, said, Jesus' definitive hour will be his return at the end of time. Yet, he continually anticipates this hour in the Eucharist, in which, even now, he always comes to us. The source from Catholic Reader's Digest. Thanks po. Ito po ay isang pagdadagdag ng isa po sa ating mga tagapakinig sa ating pong talakayan patungkol sa banal na Eucharistia. At maraming salamat po sa pagbabahagi ng napakagandang quotation na ito mula po kay Pope Emeritus Benedict XVI. Dito ay sinasabi po niya na ang pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesukristo ay ang kanyang definitive return. Okay, definitive time of return. Yon, okay? Ngunit patuloy po ang pananatili ng ating pong Panginoong Hesukristo sa atin upang ihanda niya tayo sa kanyang muling pagbabalik definitively sa second coming sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Kaya nga, kahit na
hindi pa po siya dumarating sa kanyang second coming with his human body and divinity, no? In communion together in his person, ay nagaganap ang kanyang pagdating sa atin upang tulungan niya tayong maghanda para sa pagdating ng araw ng kanyang pagbabalik sa pamamagitan ng sakramento ng kanyang kamahal-mahalang dugo at kabanal-banalang katawan, ang Eucharistia. Maraming salamat po sa inyo pong pagbabahagi. Ang susunod po ay from 6435. Magandang araw po, Father. Nais ko lang pong itanong kung ang communion po sa Aglipayan Church ay banal tulad ng sa Roman Church. Ano po ang pagkakaiba? Gawa ng dito po sa aming bayan sa San Marcelino ay dalawa po ang simbahan. Isang Aglipay at isang Romano. Pero parehas naman po ang mga turo. Salamat po. Sa atin pong nagpadala ng katanungan, maraming salamat din po sa inyo. Nais po natin na linawin, meron pong pagkakaiba ang simbahang Romano-Katoliko mula po sa simbahang Aglipayano. Ang simbahang Romano-Katoliko ang siyang naging ina ng simbahang Aglipayano, kung saan doon siya nagmula at humiwalay. At sa kanya pong paghiwalay sa simbahang Romano ay meron siyang mga bit-bit na ilan sa ating mga katuruan, tradisyon, liturhiya, at iba pang mga gawain. Ngunit merong mga malalaking pagkakaiba sa pananampalataya na matatagpuan po natin na siyang dahilan ng kanila pong paghiwalay mula sa simbahang Romano-Katoliko. Nangunguna na po diyan ay ang pananampalataya po natin sa primacy of Peter. Ibig pong sabihin, si Pedro ay itinalaga ng ating Panginoong Jesucristo para siyang tumayong pinuno sa kanyang pag-akyat sa kalangitan sa mga apostol. At ito po ay atin pong pinaniniwalaan bilang isang simbahan Kristiyano-Katoliko-Romano sa pamamagitan po ng tungkulin na ginagampanan ng Santo Papa. Ang mga obispo ay mga tagahalili ng mga apostol. Ngunit mayroong isa sa kanila na itinatalaga ng Espiritu Santo upang manatili ang kaisahan ng simbahan at maging tinatawag po nating visible point of unity, na siya ang magpapanatili sa lahat ng mga miyembro ng simbahan na tapat sa katuruan ng ating pananampalataya. At yan ay walang iba kung hindi ang Santo Papa. At anuman ang hindi pagsang-ayon sa isa man sa ating mga pangunahing pinaniniwalaan ay magiging dahilan ng ating pagsalag o paglaban sa ating simbahan. At ito ang nagiging dahilan para ang ilan ay mahiwalay. At ang mga Aglipayano, hindi po naniniwala sa primacy of Peter. Hindi po sila naniniwala sa posisyon na ginagampanan ng Santo Papa. Isa po yun sa mga pagkakaiba ng atin pong mga simbahan.
Pangalawa ay marahil sa banal na komunyon. Hindi ko po alam kung ano talaga ang pinaniniwalaan ng Aglipayan Church patungkol sa communion. Pero para po sa atin, ang communion ay ang pagtanggap sa banal na Eucharistia. At ang banal na Eucharistia ay pinaniniwalaan nga natin na siyang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo sa anyo ng tinapay at ng alak. Ngayon, ang pangatlong pagkakaiba ay yung atin pong tinatawag na apostolic succession sa mga ministro ng simbahan. Naniniwala po tayo na ang mga obispo ay kahalili ng mga apostol at meron po tayong tinatawag na apostolic succession dahil ang atin pong mga obispo ay matitrace at matitrace ang ugat ng ordinasyon na kanilang tinanggap sa isa sa mga apostol ng ating Panginoon. Samantala, meron pong batas ang ating pong simbahan na ang isang validly ordained bishop lamang ng simbahang Katoliko ang maaaring makapagpasa ng isang valid ordination sa isang pari. Upang sa gayon, ang pari na ito ay magkaroon ng kapangyarihan na manguna at i-administra ang mga sakramento ng ating pananampalataya. Ang isa na nga po rito ay ang banal na Eucharistia na siyang tinatanggap po natin sa banal na komunyon. Ngayon, ang mga Aglipayano po ay wala pong validly ordained bishop. Mula po sa apostolic succession na kinikilala po natin, na matitrace po natin hanggang sa mga apostol. 2,000 taon na ordination to Gregorio Aglipay for him to become a bishop. Which means, therefore, that all the successive ordinations na ginawa sa kanilang simbahan ay invalid as far as the Catholic theology on priesthood is concerned. And because of that, yun pong ginagawa nilang pagdiriwang ng banal na Eucharistia as far as the perspective of the Catholic theology is concerned is invalid. Probably for the Aglipayan faithful, ang communion para sa kanila ay banal. Pero para sa atin na mga Kristiyano Katoliko, sa pag-aaral natin sa teolohiya at kasaysayan at yung pinagmulan ng kanilang simbahan, makikita po natin na there is no valid confection of the sacrament of the Holy Eucharist. And so, therefore, in our perspective, we do not recognize their Eucharist to be the same Eucharist as ours. And so, the holiness that we see in the Eucharist that we celebrate is not the same holiness that we can attribute to the Eucharist that they celebrate. So, ito po ang pagkakaiba. Kaya dyan po sa San Marcelino, kung kayo po ay Katoliko, sa Katolikong simbahan po kayo magsimba at mangumunyon. Ngayon, kung kayo po ay Aglipayano, doon po kayo sa Aglipayano na simbahan, magsimba o mangumunyon. Ngunit kung kayo ay nagsasaliksik
at naghahanap ng totoong simbahan, kayo po ay inaanyayahan po natin na makinig sa atin pong mga pagpapaliwanag na ginagawa dito po sa atin pong programa, at kayo na po ang humusga kung ano po ba ang simbahan na nagpapahiwatig ng tapat na katuruan sa pananampalataya na iniwan ng atin pong Panginoong Hesukristo sa atin, na magpasa hanggang ngayon ay atin pong pinakikinabangan bilang isang simbahan para sa daan ng kaligtasan. Maraming salamat po sa inyo. At magbabalik po tayo dito sa ating programang Catechism of the Catholic Church. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Monsignor Crisostomo A. Cacho, Presidente ng Columban College dito sa Olongapo City. So, malugod ko kayong inanyayahan na magpatuloy ang pakikinig ninyo sa Radio Maria, sapagkat dito tayo nakakatanggap, nakakarinig ng mga magagandang aral at payo tungkol sa ating pananampalataya. Mabuhay tayong lahat. Visit us at www.radiomaria.ph. Ako po si Kuya JD, isang kabataan po ng Tugigaraw. Inaanyahan ko po kayong makinig ng Radio Maria, Bringing Christ into your home, sa kadahilan ng mas lalong mapaparuga po ang ating mananampalataya sa ating Panginoon, na kung saan po ang bawat programa po ng Radio Maria ay isa pang malaking tulong sa atin. At patuloy niyo pong suportahan ang Radio Maria Philippines. Radio Maria, bringing Christ into your home. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Maaari niyo rin pong maiabot ang inyong tulong pinansyal via YouShare Online. Magtungo lamang sa www.radiomaria.ph at i-click ang Donate Now button. Piliin ang Select Campaign at ilagay ang Amount of Donation at Payment Option. Fill upan po ang form at i-click ang Donate. Piliin ang fund source at i-type ang inyong email address at i-click ang Select at basahin ang inyong email. Para sa kumpirmasyon, maaari rin po kayong tumawag sa mga sumusunod na telephone numbers: 045-982-1797, 045-982-1910, 045-982-1514, at 045-982-1789. Sa Tugigaraw, 078-844-0429, at sa Santiago sa 078-305-1881. Welcome to the Radio Maria family. Radio Maria is a non-profit, non-commercial radio station. Indeed, if I cry out and you refuse to listen, if I offer my hand and no one cares, if you ignore my advice and reject my warning, I, in turn, will laugh at your disaster. I will sneer when terror grips you, when terror comes down on you like a hurricane, and distress and anxiety befall you. From Proverbs 1, verses 24 to 27.
Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang programang Catechism of the Catholic Church ay mapapakinggan sa Radio Maria 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at sa 102.1 FM Isabela. Ito rin ang mapapakinggan sa audio streaming sa www.radiomaria.ph at sa www.radiomaria.org. Makinig sa live broadcast mula Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga, at sa rebroadcast Lunes hanggang Linggo, alas 10 ng gabi, at alas 2 ng madaling araw. Ito rin ang mapapakinggan sa lalawigan ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, at Bataan, at sa pamamagitan ng Comclark at sa mga affiliated na cable TV networks, ang High-Tech Cable TV, CLC TV, ACCTN, Golden Eagle Cable Corporation, Gold Shepherd CATV, Villarama Cable TV, CLC Rainbow, NSCV, Apollo Fly, Cable TV, at Mariveles Space Cable. Makibahagi sa mga talakayan sa pamamagitan ng sumusunod. Text line number 0918-629-6310, landline number 982-1789 at 982-1514, o mag-email sa info.phi@radiomaria.org, Facebook at website ng Radio Maria. Welcome po sa pangalawang bahagi ng ating pong programa ang Catechism of the Catholic Church. Ito pa rin po si Father Raymond at kayo po ay patuloy pa rin na nakikinig sa ating himpilan ng Radio Maria, bringing Christ into your home. Okay, so ang ating pong mga susunod na katanungan ay ang mga sumusunod. And of course, text messages and requests. Okay? From 1001, good day po. Father, napakasarap pong makinig sa inyo. Marami po kaming natututunan. Pakisama niyo po kami sa dasal ninyo. Lalo na po ang aking asawa na si Carmelita Viuya at lahat po ng Legion of Mary. Salamat po from Brother Rudy Viuya. Maraming salamat, Brother Rudy, and greetings to Carmelita Viuya. Please be assured that we always include you in our prayers. Alam po ninyo, ito pong mag-asawang ito ay mga masugid na mga taga-suporta at volunteers ng Radio Maria. Kahit na po may pinagdadaanan sa Ate Carmelita, but hindi ito ang naggapos sa kanya para magsilbi sa ating Panginoon. At ito yung pagpapala na kanyang tinatanggap mula po sa ating Diyos. Kaya maraming salamat kay Brother Rudy at Sister Carmelita Viuya. Kayo po ay inspirasyon ng Radio Maria at kayo ay mabubuting mga ehemplo para po sa ating mga volunteers. Okay? So, ngayon ay ipagpatuloy na po natin ang atin pong pagtalakay sa ilan po naman sa mga katanungan pa. From 0776, good day po, Father Raymond. Nais ko lang pong itanong kung ano ang pagkakaiba ng transubstantiation at consubstantiation. At ano din po ang pagkakaiba ng regular na pari sa isang Monsignor. Thank you po. Okay, dalawa po yung kanyang katanungan. Ang una po yung transubstantiation and consubstantiation. Ang pangalawan po ay ano po ang pagkakaiba ng regular na pari sa isang Monsignor. Sasagutin po muna natin yung pangalawang katanungan kasi mas madali pong sagutin. Okay? At tsaka po tayo dadako doon sa pangalawa, which is more technical in theological parlance. Ibig pong sabihin, sa mga bokabularyo ng pag-aaral ng teolohiya ay technical itong transubstantiation and consubstantiation. Okay. Ano po ang pagkakaiba ng isang regular na pari sa isang Monsignor? Wala po. Wala pong pagkakaiba. Pareho lang po pari itong mga ito. Ang isang Reverend Father, ang isang Reverend Monsignor,
pareho lang pong pari. Ano man po ang kayang gawin ng isang at ano man po ang kayang gawin ng isang Reverend Monsignor ay kaya pong gawin ng isang Reverend Father. Ano po ang pinagkaiba ngayon doon? Bakit po nilagyan pa po ng magkaibang Father at Monsignor? Ibig pong sabihin ay binigyan lamang po ng isang espesyal na titulo ang isang Monsignor. Na ang kahulugan ay isa itong pagkilala sa kanyang mga dakilang nagawa sa ating pong simbahan. It's as if para bagang tumaas lamang yung kanyang tungkulin. Okay? Na kung dati ay Vice President siya, ngayon ay Presidente na siya. Parang ganun po yung level. But in dignity, in power, a Reverend Father is the same with a Reverend Monsignor. There is no difference. Ang ating nga pong Santo Papa ngayon ay nagdeklara na wala na pong ibang gagawing Monsignor sa kanya pong termino, maliban na lamang kung ang isang pari ay tumungtong ng edad 65 years old. So, hindi na po ginagawang mga Monsignor yung below 65 years old. Bakit po? Kasi po kung minsan ang mga pari, dahil tao din lang naman po kami, ay nahuhulog doon sa tinatawag na temptation of careerism. Ginagawang career ang pagkapari na nagsusumikap ng iba't ibang mga bagay na ang minimithi ay hindi naman paglilingkod kung hindi makamtan lamang yung titulong Reverend Monsignor. No? Kasi meron po din mga privileges itong pagiging isang Monsignor. Okay? At yung privileges na yun nakapagbubus ng ego, hindi po ba? Nakapagpapalaki din ng puso. Okay? Ibig pong sabihin kung minsan nagiging temptasyon ito para ang isang pari ay magkaroon ng sabihin na po natin dahil tao din lang naman po ng yabang sa kanyang sarili, no, na instead of looking at the title as a challenge to a more humble service, ang nangyayari yung title ay nagiging isang dahilan para kanyang ipagmalaki ang kanyang sarili. And so, ito ay nahuhulog sa tinatawag ng careerism. At ayaw po ng Santo Papa natin ngayon ito. Kaya nga, ang sinabi po niya, wala nang ibang tatawaging Reverend Monsignor na hindi matanda sa 65 years old. Pero, yung mga nagawa ng Reverend Monsignor, bago pa man naideklara ang bagong polisiya na ito ng ating Santo Papa, ay mananatili na po sila na Reverend Monsignor. But other than that, ang ating pong Santo Papa, sinabi niya, wala na. Para nang maiwasan ang temptasyon sa mga pari na gawin ang kanilang pagkapari as a career. No? Instead, sana ay makilala ng mga pari ang talagang panawagan sa kanila, sa amin, na maglingkod. Magpakababa sa aming paglilingkod sa bayan ng Diyos. Because what matters is not the title, not the power, not the honor, not the influence, okay? Not the glory, but the humility of a heart always ready to serve, expressing its great love for the Lord and for the church. Pangalawa, ano naman po ang kaibahan ng transubstantiation and consubstantiation? Basahin po natin ang sinasabi po ng ating pong Catechism of the Catholic Church
patungkol sa transubstantiation. Okay. And ito po ay matatagpuan sa Catechism of the Catholic Church, 1376. The Council of Trent summarizes the Catholic faith by declaring, open quotation, "Because Christ our Redeemer said that it was truly his body that he was offering under the species of bread, it has always been the conviction of the Church of God, and this Holy Council now declares again that by the consecration of the bread and wine there takes place a change of the whole substance of the bread into the substance of the body of Christ our Lord, and the whole substance of the wine into the substance of his blood. This change the Holy Catholic Church has fittingly and properly called transubstantiation." Okay. Ano po ang sinasabi ng atin pong katekismo patungkol po rito? Na ang transubstantiation ay ang paniniwala na ang tinapay at ang alak ay nagbabago pagkatapos konsekrahin ng pari sa misa, kung saan ito ay nagiging tunay na ngang katawan at tunay na ngang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, the substance changes, the element changes, but the appearance remains the same. Mukha pa rin siyang tinapay, mukha pa rin siyang alak. Ngunit yung kanyang substansya, yung kanyang essence, yung kanyang elemento ay nagbago na. Ito ay katawan at dugo na ng ating Panginoong Hesukristo. Kanya nga, pagkatapos ng misa, yung atin pong mga natirang mga consecrated bread, inilalagay po natin yan sa mga tabernakulo. O kaya naman, ay ginagamit po natin sa ating mga holy hour, sa exposition ng Holy Eucharist, para tayo ay sumamba sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang paniniwala nga po natin, ang tinapay hindi na tinapay, ito'y katawan na ng ating Panginoon. Ang alak ay hindi na alak, ito'y dugo na ng ating Panginoon. Samantala, ang consubstantiation naman na pinaniniwalaan ng mga mainstream Protestants, katulad ng mga Lutherans, ay nangangahulugan na yung elemento ng tinapay at ng alak ay nananatili. Samantalang ang real presence ng ating Panginoong Hesukristo ay nasa tinapay at nasa alak. Ngayon, ang kahulugan po na ito, yung elemento ay hindi nagbabago. Yung substansya ay hindi nagbabago. Bagkus, ang paniniwala lamang na ang tinapay at alak na ito ay nagiging real presence ng ating Panginoon ay nagaganap lang doon sa pagdiriwang. At pagkatapos ng pagdiriwang, ay wala na doon ang real presence ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, consubstantiation. Okay? Dumidikit lamang doon sa substance ng tinapay at alak at wala namang nangyayaring pagbabago ang real presence ng ating Panginoon. At dahil po dito, ang real presence na ito ay nakadepende sa pananampalataya within the celebration itself. And so, after the celebration, wala po silang tabernakulo. Dahil hindi naman po nila nga pinaniniwalaan na merong transubstantiation, may pagbabago dun sa elemento at substansya ng tinapay. Kaya, the water, or rather the bread and wine, after their celebration, after their liturgy, remains to be bread and wine. Okay.
Pero meron pa pong isa na baka ma-encounter po ninyo. At ito po yung tinatawag na transsignification. Ito naman po yung paniniwala na yung bread and wine ay hindi nagkakaroon ng any special presence of Christ. Ito'y simpleng tinapay, ito'y simpleng alak. At sinisimbolo lamang nito yung katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At sino po ang mga naniniwala dito? Other Protestant churches. Ibig pong sabihin, nagbago lang yung significance nung tinapay at alak, pero tinapay at alak pa rin yun. Kaya nga, transsignification. Pero, ito'y simbolismo lamang ng katawan at dugo ni Kristo. At yan po yung pagkakaiba ng transubstantiation, consubstantiation, and transsignification. At ano po ang pinaniniwalaan natin bilang mga Kristiyano Katoliko? Transubstantiation. Nagbabago ang substance, ang element, pero yung appearance, the same. Kaya nga ang tinapay at ang alak, sa misa, pagkatapos ng consecration, ay katawan at dugo na ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po sa nagpadala ng kanyang katanungan. Okay. From Uriel Kapitulo, good day po, Father. Ano po ba ang ibig sabihin ng JHS? Okay. Ito po ay usually nakikita po natin sa atin pong mga simbahan. Hindi po ba? It's either JHS or IHS. Okay, J and I are the same in the Greek alphabet. Okay, saan po ba nanggaling itong IHS or JHS na ito? Nanggaling po ito sa Greek word na ichthus. I-C-H-T-U-S. Ichthus means fish. At isa po ito sa mga earliest Christian symbols to refer to Jesus. Okay? Dahil nga ipinagbabawal ang Christianity sa mga naunang mga panahon, ano ang naging isa sa mga Christian symbols to signify that they believe in Christ, and that is a reference to Christ, ichthus, fish. At para ma-shorten po ito, ay kinuha lamang po yung first, middle, and last letter. Ano po yung first, middle, and last letter? I-H-S. And it refers to Jesus. And they say, ang ibig sabihin din po ng IHS sa Latin, no, ay, hindi ko po alam yung exact Latin term, pero in English, it means Jesus, Savior of humanity. Jesus, Savior of humanity. Jesus for J or I, Jesus, Jesus, or H for humanity, okay, S for Savior. So, yun. Jesus, Savior of humanity. Maraming salamat sa iyo, Uriel Kapitulo. Okay? Ang susunod naman po. Okay. From 2690. Okay. This is a comment regarding a discussion on jokes being inserted in the homilies of priests. Okay? Father Raymond, need din ng jokes sa pag-homily ng mga pari kasi nakakabuhay ng kalooban at isipan. Huwag lang sobra. Ang nakakawalang gana ay yung dry, yung pari ang dating. Kasi, di ba pa, the Christian should always be joyful and alive. Tama din po na may mga jokes ang mga pari. Maraming salamat. Okay, maraming salamat din po sa inyo. Okay, tama po yun. Sometimes we need to break legs. Ano ibig pong sabihin? We need to have icebreakers even in our homilies para masira lamang po yung monotony ng pagsasalita
Okay, para nang sa gayon makuha yung atensyon ng mga tao at magkaroon pa rin ng ano yung tinatawag po doon, buhay, okay, na malay ang mga nakikinig para mas maging receptive sila sa message na ibinibigay. Okay? Wag lang naman pong sosobra, tama din po kayo sa ating pong mga kapatid na pari na kung minsan puro joke na lamang ang laman ng kanilang mga homilies. To the point na hindi natatandaan yung message. Ang natatandaan ng mga tao ay yung jokes. Okay? So, kailangan maglagay tayo ng balance doon sa mga kapatid po nating mga kaparian sa ating pong pag-homily. Put some balance in using jokes within our homilies. Okay? So, ito po ay need, okay? Just to break the monotony, but we need not to fill our homilies with jokes, or else it will not be a homily anymore, but a stand-up comedy presentation. So, ito po ang isang magandang paalala din po para sa atin. Okay? Thank you very much po sa inyo. From 0776, salamat sa Diyos na buhay. We miss your program, Father. May I just ask po kung tama po ba ang pagkakaunawa namin sa papal infallibility? Does this mean that the Pope doesn't err when he make decisions for the Church? Also, ano po ba ang ipinagkaiba ng isang Monsignor sa isang regular na pari? Na tanong na po ito. Thank you. From Gianco family ng Sambales. Okay. So, ang sasagutin na lamang po natin dito ay yung katanungan on the papal infallibility. Ang ating pong paniniwala sa papal infallibility ay hindi po yung person ng Santo Papa ang hindi nagkakamali. Siya po ay tao pa rin, katulad mo, katulad ko. Kaya meron at meron pa rin siyang mga nagagawang pagkakamali. Okay? So long as tao siya. Sapagkat meron tayong mga nagagawang mga pagkakamali, maliliit man ito o malalaki, pagkakamali pa rin po naman iyan. Okay? So, yung papal infallibility po ay para sa tungkulin ng Santo Papa. It is a gift to the office of the Pope. Which means, this papal infallibility is only power granted by the Holy Spirit to the Pope when he makes declarations on faith and morals. Hindi po nagkakamali ang Santo Papa kung ang kanya pong idinideklara at ginagawan ng desisyon ay para sa faith and morals of the Church. So, ito po ang tama pong paniniwala sa papal infallibility. So, kung ang sinasabi naman po ninyo ay sa lahat ng mga decisions sa loob ng simbahan, say for example, administrative decisions or sabihin na natin ngayon yung mga economic decisions na ginagawa ng ating pong Santo Papa or political decisions, of course, they still reflect our faith, but they do not directly involve our faith and our morals, but they reflect what we believe and what our morality is. Sa mga ganun pong pagkakataon na mga decisions, there is a possibility na magkaroon po ng error ang atin pong Santo Papa. But when it comes to the faith and the morals, doctrines and dogmas of the Church, hindi po maaaring magkakamali ang Santo Papa doon kasi meron po siyang papal infallibility. Ibig pong sabihin, the grace of the Holy Spirit that the Pope is protected to err when it comes to declarations on doctrines, on doctrines and dogmas of the faith and of our morality. Maraming salamat po sa Gianco family ng Sambales. Okay? Another question is from 5920.
Good day po, Father. Sorry po, nasira po ang radyo nung nagtanong po ako about Mama Mary's birthday. Ilang taon na po siya? Thanks po. Okay. Sa atin pong sinabi nga doon, through estimation and because of the arbitrary years that we have, kung kwentahin po natin at pinaniniwalaan po natin na nagsimula ang year 2000, ang year ng Anno Domini, the year of the Lord, ang atin pong taon kung saan tayo napapabilang ngayon sa year 0, at yun ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, at 2016 na ang nakakaraan, no? Because it's the arbitrary year that we believe. Kaya nga ang tawag po natin sa year 0 until 2016 ay year of our Lord or Anno Domini. Magpla-plus lamang po tayo ng 14 sapagkat pinaniniwalaan din po natin ang ating pong mahal na inay nanganak noong siya ay 14 na taong gulang para sa ating Panginoong Jesucristo. So if we compute 2016 plus 14, that would mean that Our Lady would be 2,030 years old. Through arbitrary year and estimation, sa darating na kanyang kaarawan sa September 8. Okay? Another question from 5920. Ano po ba ang first and last word sa Bible? Okay, bubuksan po natin ang ating Biblia para malaman po natin ang pinakaunang salita sa Biblia ay matatagpuan po sa aklat ng Genesis. Ang pinakaunang salita ay in the beginning. Okay? In the beginning. Yung 3 words na ito, in, yan ang pinakauna. Pero para mabuo po natin in the beginning. Yun po yung pinakaunang mga salita sa banal na kasulatan. At ano naman po yung pinakahuling salita sa banal na kasulatan? It is from the book of Revelation, which is the last book of the sacred scriptures. And that would be Revelation chapter 22, verse 21. Okay? Ang salitang nahuli po doon ay all. Which means, sa verse 21 po kasi ang nakalagay ay yung apostolic greeting, may the grace of the Lord Jesus be with you all. Okay? So, yun po. Yung mga first and last words of the sacred scriptures. Ang banal na kasulatan. Maraming salamat po sa inyo pong pakikisa at pakikibahagi dito po sa ating programang Catechism of the Catholic Church. Inaanyayahan ko po kayong muli sa pagdiriwang ng Pistang Bayan Alay kay Maria. Magsisimula na po yan ngayon sa araw na ito. Sa pagitan po ng banal na misa na ipagdiriwang may alas 5 ng hapon sa may St. Faustina Kowalska Parish sa Barangay Kanan, Paniki, Tarlac. Sabungin po natin sama-sama ang pilgrim image ng Our Lady of Manaoag, which will stay with us until the end of this month. At iikot po ito sa iba't ibang mga parokya dito po sa Diocese of Tarlac at gayon din sa mga institusyon at sa Diocese of San Jose de Nueva Ecija at sa Diocese of Iba sa Zambales. Maraming pong salamat sa inyo pong pakikinig, sa inyo pong pakikibahagi at pakikiisa dito po sa atin pong programa. Muli ako po si Father Raymond, pansamantala na nagpapaalam sa inyo. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya. Ito po ang inyong himpilang Radio Maria, bringing Christ into your home. Ang Radio Maria ay sumasahimpapawid sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, at 95.9 FM Zambales.
Ang Radio Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas.